Kabababa lang ni Johanna sa taxi na kanyang sinakyan, kung saan doon rin bumaba ang kanyang ina. Nakita niya na isang mamahaling restaurant ang pinasukan nito. Mabuti na lang at nakapasok siya dahil sinabi niya nakasunod siya ng ina. Meron itong kasamang babae. Noong una'y pinipilit niyang kilalanin kung sino yon, ngunit naharangan ito ng ina. Pilit niya itong tinatanaw, ngunit nang biglang yumuko ang ina nang mahulog ang napkin nito sa table, ay nagtagpo ang mga mata nila ng kausap nito. Nanlaki ang mga mata ni Johanna dahil doon. Magtatago sana siya ngunit kitang-kita na siya ng babae. Johanna? Gulat na tawag ng babae sa pangalan nito ni kinataka ni Stella. Si Johanna? Okay naman ang anak ko, sagot ni Stella dito. Ngunit umiling ang kausap niya at tinuro ang nasa likuran niya. Natigilan si Stella nang makita si Johanna pagkaharap niya doon. Johanna, anak! What are you doing here? Gulat na tanong ni Stella. Si Johanna naman ay napabuntong hininga na lamang at naglakad palapit sa ina. Total ay nahuli na siya ay dapat lang na lumapit na siya sa mga ito. Sinundan kita, Mommy. I was right na meron kang tinatago pero si Tita Vinda lang palang kasama mo. Lingong sabi ni Johanna kay Vinda at ngumiti ito sa kanya. Nakakaintindi si Vinda ng Tagalog ngunit hindi siya nakakapagsalita nito. Si Vinda ang isa sa pinagkakatiwalaan ni Stella, lalo na sa kanya ang hinabili ng kumpanya noong mga panahong nasa Pilipinas pa siya. Ikaw talaga anak, paano ko napahamak ka? Alalang sabi ni Stella at inayos ang buhok nito na nagulo. Pinaupo niyang anak sa tabi niya at pinahainan na rin ng food sa mga waiters. Dahil na rin naroroon na si Johanna ay napilitan na si Stella ang ipaliwanag sa anak kung ano ang kanyang balak. Kahit sina din hindi alam ang tungkol doon, kung kaya sila lamang ang nakakaalam. Matapos ang halos 3 oras nila sa restaurant ay umalis sila doon dahil meron pa silang isang lugar na pupuntahan. Walang sinabi si Stella kung saan sila pupunta, kung kaya si Johanna ay nagtataka sa buong biyahe nila papunta sa kung saan. Nang makarating sila sa patutunguhan ay napakunot ang noo ng bata nang makitang nasa ospital sila. Why are we here, Mommy? May kakilala ka bang nasa ospital? Tanong ni Johanna, ngunit kumiti lang si Stella sa anak at inayan itong pumasok sa loob. Kahit nagtataka, hindi na lang muna nagtanong. Si Johanna since malalaman niya rin naman ang sagot once na naruroon na sila. Umakyat sila sa 3rd floor at tahimik na nag-abang ang mag-ina sa pagbukas ng elevator. Nang makarating sa floor ng patutunguhan ay puro buntis ang nakakasalubong nila. Na siyang ikinaisip ni Johanna na baka merong kaibigan ng ina doon na buntis. Mrs. Stella, Doktora is waiting for you inside. Ngiting salubong ng isang nurse kay Stella, ni kinangiti niya ng malaki dito at nagpasalamat. Thank you. What is going on, Mommy? You have friend here? Tanong ni Johanna, ngunit katulad kanina ngumiti lang si Stella sa anak at pumasok. Sa loob kung kaya walang nagawa ang bata kung hindi ang sumunod sa ina. Kausap ni Stella ang isang doktor at pinakilala pa nitong anak dito. Does she knows? Tanong ng doktor na ikinailing ni Stella. Oh, that is why she was so confused. Okay, Mrs. Stella changed there for a while so that your little girl will have answers on her questions. Sabi ng doktora ni Stella ni kinatango niya dito. Nagpaalam sandali si Stella sa anak upang makapagbihis siya ng damit na maluwag. Tahimik na naghintay si Johanna sa isang tabi habang kinakausap naman siya ng doktor. Tila wala talaga itong kaalam-alam sa nangyayari kung kaya alam nito na matuto ang bata sa oras na malaman na buntis ang ina. Nang lumabas si Stella mula sa change room ay pinahiga siya ng doktor at doon na nalaki ang mata ni Johanna. Are you pregnant, Mommy? Tila ngayon lang nag-sink in lahat sa utak ni Johanna ang mga nangyayari. Sabay na natawa si Stella at ang doktora niya at napatingin sila. Sa monitor na tumunog ang tila heartbeat pa lamang doon. You are pregnant? Oh my gosh! Hindi napigilan ni Johanna na maiyak dahil sa katotohanan iyon. Ang tagal na niyang naghihintay na magkaroon siya ng kapatid at ngayon ay magkatotoo na yon. Akala nga niya ay magiging solo na lamang siya ngunit hindi dahil meron na siyang magiging kapatid. Si Stella naman ay naiyak na rin sa naging reaksyon ng anak. Niyakap siya nito ng mahigpit kung kaya niyakap na rin niya ito ng mahigpit. Oh... Biglang sabi ng doktora ni Stella na ikinatingin nila dito. What's the matter, doktora? Tanong ni Stella dito. Look at the screen, sabi nito sa kanila at mayroong tinuro doon.
Heartbeat 1, 2, and 3. 3? Sabay na sabi ni Stella at Johanna na ikinangiti ng malaki ng doktora nito at tumango. You are carrying triplets, Mrs. Stella. Congratulations! Hindi makapaniwala si Stella at Johanna na tatlo ang batang nasa sinapupunan nito. Noong una ipinilit pa ni Stella na i-double check kung tama bang hinala ng kanyang doktora, ngunit tunay nga iyon at walang halong biro. Triplets ang anak niya. Siguradong matutuwa lalo si Maximus sa katotohanan na yon, lalo ng kanilang pamilya. Yes, my love, kita na lang tayo mamaya. Bye, I love you. Katatawag lang ni Stella kay Maximus para na rin sabihin ditong i-announce na nila na buntis siya. Sinabi niya na kasama niya si Johanna dahil na rin hinahanap nilang bata't nag-aalala na ito. Pumayag naman si Maximus at ayon dito ay pinapatawag din sila ng daddy niya sa hideout kung kaya doon na lamang sila magkikita-kita. Dahil mahalaga ang gabing iyon ay siniguro ni Stella na kompleto sila. Maging si Nadine at Sanya ay dapat naruroon. Ang magulang naman ni Maximus ay tatawagan nila mamaya. At sigurado naman si Stella na naruroon si Cynthia kaya walang problema. Si Jo Marie at Lance naman ay pinakontak na niya kay Sanya at Nadine para sabihan ng mga ito. Excited na silang mag-ina sa magiging reaksyon ng mga to sa oras na malaman nila ang totoo. Paano natin sasabihin sa kanila, Mommy? Magugulat sila panigurado? Tuwang sabi ni Johanna na ikinangiti ni Stella. I am excited din anak. Ang gagawin natin ito yung ultrasound lang ang ibibigay natin and that's it. Sila nang bahalang umintindi. Tawang sabi ni Stella. Alam niya kasi na hindi kaagad yun mapapansin ng mga ito. Lalo na siya ang unang magkakaroon ng triplets sa pamilya nila. Oh, I can't wait, Mommy. Let's hurry, Mommy. To sabi ni Johanna. Yes, my daughter. But before that, let's buy some food. Since tayong nasa labas. Inabot na sila ng dilim sa paghihintay ng kanilang pagkain. Dahil na rin naglilihi si Stella. Kung anong makita niyang magustuhan at maamoy lang ay talagang hinahanap nila. Yun na rin ang isa sa dahilan kung bakit sila nagtagal sa labas. Hinahanap na sila ni Maximus kung bakit ang tagal nila. Seems like sila na lamang palang wala doon kaya nang makarating sila ay nakahinga ng maluwag ang mga ito. Humingi na lamang sila ng tawad at sinabing nag-enjoy lamang sila sa pamimili. Dahil dinner time na rin ay kumain na muna ang mga ito at tinawagan na rin ni Maximus ang kanyang pamilya. Gustuhin man sana nila na ipakilala ang mga ito sa personal, ngunit wala silang choice dahil mahalaga ang gabing iyon sa kanila. Ipinakilala nila si Aramina at Arturo maging si Cynthia. Si Jo Marie at Lance naman ay kalaunan, sumali na rin sa call at pinakilala ang mga ito. Hindi pa nga sila makapaniwala dahil ang sikat na family mo ng kaharap nila. Turns out na ito palang tunay na magulang ni Stella. Sadyang mapagbiro talaga ang tadhana at hindi nila inaasahan ng lahat. Sino nga bang mag-aakala dahil isang simpleng partnership lang naman dapat. Ang ugnayan ni Stella at Maximus ngunit ito palang ama ni Johanna. Hindi lang yon. Nagkaroon sila ng problema ni Cynthia at ang ina nito ay ang siya palang ina ni Maximus na hindi talaga namatay. Sa dami nangyari sa kanilang pamilya, hindi mo akalaing gano'n na sila kasaya at karami ngayon. Tama nga na darating ang part ng buhay na puno ng pagsubok at mahirap, ngunit magtiyaga ka lang at lilipas din ang lahat. Hindi maglalaon ay nasa ibabaw ka ng muli sa ikot ng mundo. Kaya kung nasa ibaba ka man ngayon o pakaramdam mo ay masakit ang binibigay na pagsubok sa'yo, lilipas din ang lahat at makakaya mo. Magtitiwala ka lang sa sarili mo at sa may kapal. So maaari na ba tayo magsimula? Panimula ng sabi ni Daddy na Stella na ikinatahimik na nila tumingin dito. Pero bago yun, mauna na muna kayo anak sa sasabihin nyo. No Daddy, mauna na po kayo. Mamaya na yung sa amin. Agad na sabi ni Stella na ikinatango naman ni Manuel at lumingon sa asawa. Go on sweetie, ngiting sabi ni Amor na ikinatango ni Manuel. At seryosong humarap sa mga to. Nilibot niyang mata niya sa paligid at tinignan isa-isang kasama nila doon. Naroroon din si Kate at Kim na ipinakilala na ni Princess at Zephyr. Sa kanilang pamilya, maging si Vinday naroroon dahil na rin kaibigan ng turing ni Stella sa babae. Huminto ang mata ni Manuel kay Maximus at Stella at saka nagsalita. Ipapasa ko na sa inyong dalawa ang organization natin. What? Gulat na sabi ni Stella at ni Maximus naman ay hindi nakasalita sa pagkagulat. Ang nangyaring pagsubok noong unang araw ni Maximus dito
ay hindi lang dahil gusto kong malaman kung kaya mong protektahan ng anak ko. Kung hindi inalam ko kung handa ka nang pumalit sa akin bilang mafia boss. Alam kong alam nyo na malakas na si Stella, bata pa lang siya'y sinasani na namin siya noon. At ngayon na meron na siyang sariling pamilya, ay ito na ang tamang oras para ipasa sa inyong organization. Bilang parte ng tradisyon ng pamilya, mahabang litanya ni Manuel na siyang kinatuwa ng mga kasama nila. Sabay-sabay na congratulations sa natanggap nila sa mga ito, maging sila Jomari at Lance ngunit si Stella ay napailing. Hindi ba masyadong mabilis ang lahat, Daddy? Kakikita niyo pa lang sa akin, pinagkakatiwala niyo na kagad ang organization sa amin? Hindi pa ba sapat ang pagsubok na pinagdaanan niyo, anak? Lumaki ka sa ibang pamilya at kinaya mo mag-isa nang lumipat ka dito sa Canada at magkaanak. Si Maximus naman ay lumaking hindi ayos ang relasyon sa ama at inakalang wala nang mama at ate niya. Sana nakikita ko'y sapat na yon para sa inyong dalawa. Natahimik si Stella dahil doon at napatingin kay Maximus. Tahimik lang din ang lalaki at seryoso na ito dahil na rin hindi birong pinapasa sa kanya ng mga magulang. Ang inaalala kasi ni Stella ay malaking responsibilidad ang paghawak sa organization ng ama. Pwede naman nilang pagsamahin ang organization ni Maximus at ang kanya para iisa na lamang. Ngunit ngayon ay buntis siya at bata pa si Johanna. Meron pa silang negosyo. Hindi niya alam kung paano hahatiin ang kanilang mga oras. Mommy, Daddy, tanggapin niyo na po. Hindi po kayo nag-iisa. Nandito kami para tulungan kayo. Biglang nagsalita si Johanna na siyang ikinasang-ayon ng mga ito sa sinabi ng bata at sinabing tutulungan sila ng mga ito. Sa bagay, naisip ni Stella na ang negosyo nga niya sa Canada ay nagawang hawakan ni Vinda. At Nadine, eto pa kayang organization na kung saan lahat naman sila ay sinanay para maging miyembro nito. Muling napatingin si Stella kay Maximus at this time ay nakangiti na siya kung kaya tumango ang lalaki at tumayo silang dalawa. Magkahawak ang kanilang mga kamay at hinarap nila si Manuel. Tinatanggap namin, Daddy. Tinatanggap namin, Dad. Sabay na sabi nilang dalawang ikinangiti ni Manuel at Amor. Nagyakapan ang mga ito dahil na rin bilang pasasalamat sa pagtanggap ng mga ito sa malaking responsibilidad na iyon. Tuwang-tuwa ang mga ito sa magandang balita, ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Meron din kaming ibabalita sa inyo. Biglang sabi ni Stella tumingin sa anak para kunin ang envelope kung saan nakalagay ang ultrasound niya. Kahapon lang namin nalaman ng tungkol dito. Panimula ni Stella at inabot ang envelope sa ama. What is this? Kunot noon na tanong ni Manuel pero nang buksan nila ito'y nalaki ang mga mata ni Amor. Are you pregnant? No, is it? Dahil doon ay tila nagkaroon ng commotion sa loob na kinalalagyan nila. Lalo na't nagkumpulan ang mga ito kung nasaan ang ultrasound niya. Si Maximus naman ay nakangiti at kumapit ang bewang sa asawa palapit sa kanya. Daddy, we have a surprise to you too. Look at the ultrasound. Sabi ni Johanna na ikinakunot ng noon ng ama. Ngunit hindi na nagtanong pa si Maximus at lumapit sa mga ito at tinignan ng ultrasound. ABC? Ano yun? Takang tanong ni Maximus at maging ang iba'y hindi nila maintindihan. Ang ibig sabihin noon. Natawa si Stella dahil doon at hindi na niya napigilan. Ang maiyak dahil sa tuwa. Mas nauna pa siyang umiyak sa mga to. Sa bagay, hindi niya masisisi ang sarili dahil na rin buntis siya. Baby A, Baby B, and Baby C. Basa at turo niya sa mahabang ultrasound na yun na sabay-sabay ikinalaki ng mga mata ng mga ito. Triplets? Umiiyak na tumango si Stella sa mga ito at doon na nagtatatalon ang mga kasama nila dahil sa sobrang tuwa. Si Maximus naman ay naiyak na rin dahil sa balitang triplets ang anak niya at mahigpit na niyakap si Stella. Thank you, my wife. Thank you so much. Mahinang bulong ni Maximus at tinalikan niya sa labi ang babae. Congratulations, Stella at Max. Sunod-sunod na bati nila sa mga ito at dineklara nila na magkakaroon sila ng celebration ng gabing iyon dahil na rin sa dalawang magandang balita. Natapos ang gabi nila na masayang mga ito at kanya-kanyang uwi sa kanilang bahay na merong mga ngiti sa labi. Walang mapagsisidlan ng tuwa sa kanilang labi dahil na rin sa nalamang buntis si Stella at triplets pang anak. Excited na ako sa tatlong baby. Tuwang sabi ni Kate na ikinasang-ayon naman ang kambal niya. Siyempre ako din, ang cute nila panigurado. Sagot ni Kim sa kambal ngunit sabay silang napahinto sa paglalakad nang merong humarang sa kanila at merong nakatutok na baril.
Sumama kayo sa amin o mamamatay kayo ngayon dito. Dahil hindi inaasahan ng kambal ang mabilis na paglibot ng mga to sa kanila. Kahit hindi handa ay sumubok pa rin sila na kalabanin ang mga ito. Hindi kayo hinto Inis na sabi ng babae at mayroong kinalikot sa kanyang sipit inaharap sa kambal. Sige, subukan niyong manlaban pa. Mamamatay ang mga magulang niyo. Mommy! Daddy! Sabay na sabi ng mga ito nang makita nilang mga itong nakagapos at mayroong nakatutok na baril sa kanilang ulo. Dahil sa takot na mapahamak ang mga ito ay itinaas na nila ang kanilang mga kamay at binabang hawak na baril na nakuha sa mga to. Sasama din pala kayo, pinahirapan niyo pa kami. Irap na sabi ng babae na walang iba kung hindi si Veronica. Samantalang si Sanya naman ay kabababa lang ng kotse dahil nauna si Nadine pumasok sa loob dahil na rin masakit na ang tiyan nito. Ngunit hindi niya naramdaman na meron palang naghihintay sa kanya at agad na tinakpan ang kanyang bibig at dahil sa pagkabigla ay nalanghap niyang amoy nito at kagad siyang nawala ng malay. Mabilis naman na umalis doon ang babaeng nagtakip sa bibig ni Sanya at yun walang iba kung hindi si Perlita. Sanya, nasan ka na ba't hindi ka pa pumapasok? Tawag ni Nadine sa kaibigan dahil natapos na siya lahat-lahat sa banyo, wala pa rin ito. Pero nang makita niyang bukas ang kotse na sinakyan nila at wala si Sanya doon na siya kintuban kaagad. Shit! Dali-daling umakyat si Nadine sa kanilang kwarto at tinignan ng CCTV. Upang makita ang nangyari kanina. No. Kinuha nila si Sanya. Tayong sabi niya nang makita niya ang footage kung saan dinukot ng kanilang kalaban si Sanya. Kailangang malaman ni Stella to, sabi niya at dali-daling kinuha ang telepono at tinawagan ng babae. Tahimik lang sina Kate at Kim habang nasa biyahe sila, papunta sa lugar na pagdadalhan sa kanila ng babaeng dumukot sa kanila. Marunong itong magtagalog kaya isa lang ang nasa isip nila, mga Filipino to. Ngunit hindi naman mukhang Filipinong kasamang babae kaya hula nila yung babae lamang. Ang katanungan ni sino ang babaeng kumuha sa kanila at anong pakay nito sa kanila. Maraming rason ang maaring dahilan kung bakit sila nito kinuha ngunit ang kauna-unahan doon ay ang pagiging miyembro nila ng organization ng mga Moon. Hindi yun ang unang beses na nakarinig na sila ng encounter na maraming nagtatangkang dumukot sa mga tauhan ng Moon. Bakit? Sa kadahilan ng gusto nilang makuha ang impormasyong tungkol sa mga bagong gamit ng kanilang organization. Kung yun naman ang balak sa kanila ng mga dumukot sa kanila ngayon, ay walang mapapalang mga ito sa kanila. Get off! Napakunot ang noon ni Kim nang itulak siya ng isa sa mga lalaki doon pababa ng sasakyan. Kung hindi siya nakapagtimpi ay baka binanatan na niya ito dahil sa kawalang modo nito. Kita nang nakapiring sila at hindi nila alam ang dinadaanan nila. Ouch! Don't push me or I'll kick your ass. Inis na sabi ni Kate na ikinalingon ni Kim sa kambal. Tanging boses lang nito ang nakakapagsabi kung nasaan nga ba ito at kahit hindi niya ito kita ay malalapitan niya to. Lalo na si Kate ang pinakang maingay sa kanilang dalawa. Calm down twin. Hawak nila sila mommy at daddy. Bulong na paalala ni Kim dito kung kaya napasimangot na lang si Kate at nagpatuloy sila sa paglalakad. Ipasok niyo yan sa loob. Rinig nilang sabi ng babaeng dumukot sa kanila kanina. Tahimik lang sa lugar na pinasukan nila. Meron silang nararamdaman na maraming presensya kung kaya alam nilang maraming tao ang naruroon. Where are you? You supposed to bring her here what? Change of plans? I hate that. Okay, what is it? Okay guys, I'll call you later. Pinaupo silang dalawa sa isang upuan at rinig na rinig nilang pakikipag-usap ng babaeng dumukot sa kanila sa telepono. Nang matapos ang usapan nito sa telepono ay nakarinig sila ng takong na papalapit sa kanilang pwesto. Maya-maya pa'y meron nag-alis ng kanilang piring at nag-adjust pang kanilang mata sa liwanag ng paligid. Akala ko nakatulog na kayong dalawa sabi sa kanila ng babae. Unti-unti luminaw ang itsura nito tila familiar sa kanilang dalawang mukha ng babae. Do I look familiar to you guys? Yeah, maybe nakita niyo na ako sa TV. Sikat kasi ako, gising sabi ni Veronica at nag-flip pa ng kanyang hair. Sa harap ng mga ito, napangiwi naman si Kate dahil doon habang si Kim ay nagsalita. You are Veronica? Ang umagaw sa ex ni Ate Stella at nagtangka sa buhay ni Johanna. Ngayon, naalala na ni Kate kung bakit familiar sa kanyang mukha ng babae.
Bago sila umuwi ay nagkaroon sila ng meeting matapos malaman na buntis si Stella. Ipinakilala ni Stella at Maximus ang lahat ng kanilang magiging kaaway sa mga susunod na araw. Sinabihan sila ng mga ito na nagtatangka sila ngayon sa kanilang buhay lalo na si Stella. You are right, I told you sikat ako. So may idea ba kayo kung bakit namin kayo kinuha? Kanina akala ko ibang organization kayo na gustong makakuha ng information sa amin. Ngunit ngayon alam kong hindi. Kinuha niyo kami para gamitin sa pamilya mo, hindi ba? Seryosong sabi ni Kim kay Veronica. Tama ulit, I like you girl, you're so talino. Tuwang sabi ni Veronica ang ikinataas ng kilay ni Kim. Hindi ako tomboy, sorry. Nalaki ang mga mata ni Veronica dahil sa sinabi ni Kim. Whatever. So meron akong i-offer sa inyo. Pagkasabi ni Veronica noon ay sinenyasan niyang kanyang mga tauhan na lumapit sa kanya at merong dalang mga to na laptop. Nagkatinginan ang kambal nang makita nila na isang mga itong literal na presentation. At may nakasulat pa na Operation Kill the Moon Family. As if naman magagawa talaga nito ang balak na yun. So here it is. 3 kaming nahahati ngayon. Ako, si Perlita, at ang boyfriend ko na si Elliot. Kasalukuyang hawak na ni Perlita si Sanya, while my boyfriend ang next target niya ay si Stella.